Wow, mukhang green room kaya to ni Jepoy. Ay, hindi. Pero fluffy talaga ng balibo ni Lagarta. Sige, buksan mo yung pinto. Kawalan natin sila. Sige, bilis. Yon, come on, Lagarta. Hindi pa rin siya bumababa ng kusa. Kailangan pa rin hilahin ko siya pababa. Pero siguro kung lagi nakabukas ito, eventually matututunan din naman yan. Kasi lagi lang kasi silang nakakulong dyan, nakasarado ito. Pero kapag nakabukas siguro, palagi ay matututunan din nila na mag-explore sila. Wala lang silang pagkakataon mag-explore kapag nakabukas yung cage. Kasi binubuksan lang tong cage nila kapag nilalabas sila. Pagka nandito ako or si Jepoy. So kagabi was the second day na magkaiwalay sila. Ang ingay din, no? Pero nabawasan ng konti yung ingay nila compared nung mga unang gabi na nilabas sila. Dati kasi sinubukan na rin silang ipaghiwalay pero hindi rin nagtagal. Next day, binalik din silang magkasama kasi yung ingay. Pero ngayon, kailangan talaga silang paghiwalay kasi kita nyo, laki na nila. Oh. Ang plastic matting nito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is a 6 foot by 3 foot cage. 6 by 3 na double. So bale 12 by 3 yung buong cage na to na stainless naman. Although may stains. Ayan naman sila, naglalakihan na. Siguro mga 15 kilograms ito, bawat isang tuta. At sila ay nasa mga 4 months na, 4.5 months, parang ganyan. Oo. Ano? Come here. Come out. Halika na. Si Adam na yung pumapasok. Tapos kagabi, nung minapakawalan ko sila, pinagdidiskitahan nila itong mga bottle brush na to. Ito kasi mga kinatings ko, nilagay ko dito para mag-propagate. Pero dahil pagka nakagat ito, mabango, siguro attracted sila, pati yung kapareho nito na green na nandoon, pinagbubunot nila. Nako, pinagwawasak pati. Si Logan naman ay nakalagay dito. Ayan, pag-araw lang naman, pagkagabi, hanggang umaga, mga 8 o'clock, 9, ay nakakawala naman ito. Pero dito muna siya kapag kaaraw. At ito naman ang pwesto ni Pepper dito. Ayan, nandito siya sa may garage nakapwesto. So, nihintay ko lang sila dito kung anong gagawin nila. Mag-a-attempt ba sila bumaba? Hayaan mo sila, Adam. Lika. Lika, tawag-tawagin mo na lang sila from outside. Come on, papi! Ito medyo mataas yung tatalunan niya. Yun, medyo mababa naman. Kaya tingnan natin. Ano, Bjorn? Nagyon na. Auto frustration. Ganda ng katawan nila. Ganda ng coat. Although pag nababasa nga, ayan, nagdidikit-dikit. Pero mas malala yung kay Lagarta. Come on! Di ko pa sila natitrain ng basic obedience or basically anything else. Dapat si Jepoy yung gumagawa nun. Bibigyan ko na siya ng assignment na i-train na sila sa basic obedience at ilakad sa labas. Kasi so far dito lang sila sa loob pinapalakad mostly. At minsan lang sila nakalabas. Ito, nalabas ko si Bjorn one time. Hindi ko lang alam kung nailalabas na ni Jepoy. Pero dapat may train na niya yung mga to in basic obedience. Marunong naman si Jepoy. Si Jepoy dati natin K9 handler sa Soler. And then nailipat yata siya sa Okada. Pero ngayon, nandito siya ang tiga-alaga ng mga dogs natin at kung ano-anong mga dapat gawin dito sa bahay. So, nasa K9 security si Jepoy dati. May alam din siya sa training. Lagarta! Lagarta! Sige, suklay mo. Suklay daw ni Adam sila Lagarta. Ayan, si Lagarta kasi kailangan suklayan talaga to eh. Oh, papasuklay ba siya sa'yo? Sige lang, huwag kang matakot. Dapat siya ang sumunod sa'yo, hindi mo siya pinapakibagayan. Sige lang. Hawakan mo yung leeg, hawakan mo yung likod ng leeg niya para, kaya mo ba? O mas malakas siya sa'yo no? Mas malakas ba siya sa'yo? O sige, dali, hawakan mo yung leg niya kung talagang kaya mo. O tapos yan. O pasok ko sa loob, sige. Tapos suklayin mo na siya. Kakaligo mo lang. O mahirap yan.
Ano, Bjorn? Tara na, Bjorn. Baba na. Ha? Ayaw mo talaga? Kanina pa siya hikab ng hikab. Hindi naman siya inaantok siya, pero pagka naghihikab ang aso, minsan napo-prostrate lang talaga. Ayan, no? Kasi pwede naman siyang makawala na, no? Nandiyan na yung kalayaan niya. Nasa harapan na niya ang kalayaan. Pero hindi niya alam kung paano niya gagawin yung pagtalon. Ginaguide ko naman siya from time to time pagka binababa ko siya dyan. Pero until now, hindi pa niya gets na pwede niyang talunin on his own. So I think the solution to this is hayaan lang ito nakabukas, no? Until the time na talagang sobrang ma-motivate na sila na pwede na silang bumaba. Some dogs are bolder than others. Ibig sabihin na may mga puppies po na talagang walang katakot-takot. Talagang tatalunin nila yung pwede nilang talunin, kagaya ng mga Belgian Malinois. Marami mga Belgian Malinois na do now, think later. Pero minsan delikado din pagka ganun eh. Mas maganda rin yung mga aso na may konting takot din dahil alam nila yung dangers kesa yung banat ng banat, diba? Parang sa mga sundalo din yan. Narinig ko sa mga ilang sundalo nating kaibigan na ang unang-unang namamatay ay yung mga walang takot. Yung mga unang-unang namamatay sa digmaan, kagaya sa mga nakadeploy sa Mindanao, unang-unang namamatay daw ay yung mga walang takot. Kaya yung mga pumapanik sa rango ng pagiging sundalo, yung mga nagiging colonel, generals, yun daw yung may konting takot, diba? Yung hindi banat ng banat. Okay din naman tong ugali na to sa akin kasi yung meron din mga Belgian Malinois na talaga walang takot. Pero para sa akin, kailangan din ng aso may konting takot din. Diba? Kung hindi, ay mabilis ang buhay nila. Ayaw pa rin nila bumaba, no? Ayaw pa rin. Siguro kahit bumaghapon tayo dito, di sila bababa. Pero iiwan ko na lang yung cage. Ayan, so maganda itong crossbreed natin na ito. Itong dalawa na to dahil they're better than purebred Caucasian Dovsharkas kasi hindi sila ganong kabigat, hindi sila ganong kabagal at alam niyo yun, hindi kasi ganong katalino, katrainable ang mga Caucasian Dovsharka. Pero sa size, sa ganda, yun ang gusto ko sa kanila, mga Caucasian Dovsharka. Yung Belgian Malinois naman, sobrang hyperactive naman. Pero ang ganda ng trainability, talino ng mga aso, very agile, very smart. Kaya yun ang gusto kong makuha from the Belgian Malinois. Ang mga mata naman nila, nakuha nila yung blue sa Siberian Husky blood. And Siberian Huskies are very energetic dogs and very efficient sa kanilang paggamit ng kanilang fuel, pagkain. So hopefully nakuha natin ang best of 3 worlds dito sa 3-way cross natin kay Bjorn at Lagertha. Ayan, so for my purposes, mas gusto ko tong cross na to under ng IAGD. Ang breed nila ay Super Dog. Mas gusto ko itong cross na to kesa any of the 3 purebreds na hinalo ko sa kanila. Ayan naman ang purpose natin. Depende sa purpose nyo, no? If you're going to pull sleds, of course, purebred Siberian Huskies and such are the breed of choice. Kung ang purpose nyo naman is for military or police or security, Belgian Malinois talaga ang the best dyan. Kung ang purpose nyo naman is for, livestock, guarding, laid back attitude na malalaking mga aso, then Caucasian Dovsharkas are the best. Pero none of those fit my purposes, sa mga purebred dogs. Kaya this cross, yung purebred, yung Super Dog cross natin na ito, ang mas ideal para sa purpose ko. Hopefully, no? So, they're still growing up and titignan natin yung mga ugali nila as time goes by. Ayan. So far, I'm very happy with this this mix of dogs. Okay. Iyon lang. Sige, panoorin ko na lang sila